Malaking tulong ang pagiging madaldal, lalo na kung ang trabaho mo ay naka-inline dito, gaya ng networking, pagiging sales agent, at marami pang ibang trabaho na kailangan maging mavoka. Pero alam mo ba na malaking tulong or pakinabang din ang pagiging tahimik? Ayon sa kasabihan, there's a time to talk and a time to be quiet. Meaning to say, hindi sa lahat ng panahon ay nakakatulong ang pagiging madaldal. Dahil may mga panahon din na mahalaga ang pananahimik. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ano-ano nga ba ang mga advantages ng pagiging tahimik? Gaano ba kahalaga ang pagiging tahimik? Bakit nga ba kailangang manahimik tayo paminsan-minsan? Kung minsan, nami-misinterpret ng iba ang pagiging tahimik ng tao. Pwedeng isipin nila na mahiyain ka, introvert ka, o may sariling mundo. Or else, suplado ka or suplado siya. Or maaari ding isipin nila na ayaw mo sa kanila kaya hindi ka palakibo. Alin ka ba sa mga nabanggit? Pwede ring isipin sa mga pilingero. Pilingero. Ayaw niyang kumibo. For sure, may gusto yan sa akin. Nax naman. Nahiya yan dahil crush niya ako. O, diba? May mga ganong klaseng tao, yung mga mindset. Tapos, may mga ano pa na, crush kasi, kaya nananahimik siya. Sa totoo lang, wala naman talagang masama sa pagiging tahimik. Depende sa sitwasyon. May mga tao talaga na mas pinili nilang manahimik upang maiwasan ang problema. Gaya ng, una, hindi magsisisi sa huli. May mga time kasi na pagsisihan mo ang mga nabibitiwang salita. Hindi ka man lang nag-iisip muna bago magbitiw ng salita, lalo na kung ito'y maselan na usapin. Ang pagiging tahimik ay halimbawa ng pagkakaroon ng self-control o disiplina sa sarili. Mas mainam na pag-isipan muna ang mga bagay-bagay bago magbitiw o magbitaw ng salita upang maiwasan makasakit ng damdamin ng ibang tao. Or else, maaari mo pang ikapahamak kung mali ang statement mo, diba? Totoo naman talaga. Dapat alam natin kung kailan dapat mag-react at kung kailan dapat manahimik para walang sisihan. Kadalasan ang pananahimik ay nagpapatunay na isa kang mature na tao. Ayun sa pag-aaral yan ha. At pangalawa naman, kumakalma at nakakapagpahinga ang utak. Isa sa advantage na pagiging tahimik ay napapanatiling kalmado ang utak. At syempre, pag kalmado ka, iwas stress, hindi ka papangit o mangongonsumi. Papangit! Mga dili dyan magminaldita ha, para dili ka mumaot nga o dili matigwag og dali. Imbis na makipag-argumento ka, just smile and walk away. Sabay bulong, unya lamang ka. Awad ka ipabarang. Joke lang. Kunya, ang joke lang yun ha, hindi yun totoo. Masama yun. Alam nyo ba kung bakit maraming nag-yoga? Or yung nagme-meditation? Kasi malaking tulong ang pagiging tahimik dahil nakaka-relax at pampahaba ng buhay. Imbis na magsalita ng di maganda, huminga ng malalim, diba? Instead, nagawin mong magsalita ng hindi mo pinag-iisipan muna kung anong dapat mong bitawang salita. And then, smile, diba? Pangatlo, mas magaling mag-observe. Kung napapansin mo na pag nasa umpukan tayo, pag lahat sila nagsasalita, ikaw nakafocus lang sa pakikinig, mas madali mong ma-judge ang isang tao or problema or sitwasyon. Dahil mas nakakapag-isip ka ng malalim kaysa mga kasamahan mong puro kuda na lang, di ba? Puro daldal na lang sila at ang focus nila sa pakikipag-usap at di masyadong napagtuunan ng pansin ang mga tao sa paligid. Sa madaling salita, mas magaling mag-observe ang mga taong tahimik, di ba? Totoo naman talaga. Mas magaling silang kumilatis ng tao. Dahil nga magaling mag-observe ang mga tahimik na tao, mas mabilis sila makapag-isip ng solusyon sa problema. Mahalaga sa business strategy ang pagiging observant na tao dahil they can read people mind easily and accurately. Accurately, yung akmang-akma, tukma, tumpak na tumpak, diba? They can read the gestures of people easily
at mabilis nila makalculate ang mga bagay-bagay dahil nga tahimik sila. Pang-apat, mas malikhain or creative. Isa sa advantage pag tahimik ang isang tao ay mas nagiging malikhain ito or creative. Kasi nga, pag ang isang tao ay tahimik, mas na-focus nila ang utak sa isang bagay. Murabag, katubang ni mo si Crush. Uy, Crush na po. Kintay, hilumon ka. Pero ang imagination dahil mo naglupad-lupad. Guroy! Heavy na di ay. Muna nga, mas maraming objective and ideas to project pag tahimik ka. Hindi ka pati basta-basta ma-distract dahil nga nakakonsentrate ka pag tahimik. Kaya nga yung iba, pag may problema, mas gustong mapag-isa to focus on how to solve the problem. Dahil mabilis sila makakuha ng idea pag tahimik sila at mag-isa. Diba? Panglima, mas nagiging pasensyoso. Ang pagiging tahimik ay nakakatulong upang mas maging pasensyoso ang isang tao dahil mas pinili mong manahimik muna at pag-isipan ng isang bagay bago mag-react at dahil dyan, magiging pasensyoso ang isang tao lalo na sa isang argumento. Diba? Bago ka makipagtalo, pag-isipan mo muna. Kaya ang nangyayari, nagiging pasensyoso ang isang tao kasi realize niya sa kalaunan na maganda pa rin pala talaga pag manahimik muna at pag-isipan ng isang bagay. Kasi mas napapalawak yung utak mo, nakakapag-isip ka, kumakalma mo na yung utak mo. So hindi ka mapapahamak, hindi ka makapagbidyo ng basta-basta ng masasakit na salita, di ba? Kumbaga, kakambal ng pagiging tahimik ang pagkakapasensyoso, di ba? Hindi ka pa nagsayang ng energy sa pakikipagtalo dahil magaling ka magpasensya. Pang-anim naman, iwas stress at pagod. Kadalasan ang pagiging tahimik ay nakakatulong upang mapanatiling peaceful ang buhay mo or buhay natin dahil di tayo basta-basta na pumapatol sa isang argumento o pakikipagtalo kung saan mapapagod ka lang at magsasayang ng lakas sa pakikipagtalo. Diba? Totoo naman talaga. Mas makakabuti na manahimik na lang kaysa makipagtalo, lalo na sa isang tao na sarado naman ang utak nito. Dahil kung papatulan mo, ikaw pa rin ang talo. Pagod ka na nga sa pakikipagtalo, stress ka pa, mas nagiging komplikado pa ang buhay mo pag mauwi sa mas malaking problema. Mas nakaka-consume ng energy pag madaldal ka kaysa listener ka lang. Mas nare-relax pa ang muscles natin or muscles pag tahimik lang tayo. Mapapanis nga lang ang laway. Kaya minsan mumug-mumug din. Magsalita lang kung kailangan at iwasan ang mga walang kwentang daldalan. Yan ang ibig sabihin nun. Pang-pito, mas mapapangalagaan ang ating vocal cords, di ba? Pag tahimik ang isang tao, mas mai-maintain ang magandang kondisyon ng vocal cords nila. Applicable ito sa mga singers, speakers, at mapanatiling maganda ang boses dahil isa ito sa puhunan pag singer ka, speaker, o DJ. Pwede rin sa mga chismosa. Of course, ang course na chismosa bawal din mamaos. Una nga mga chismosa, alagaan o pang dili-dali mamaos. Para tuloy-tuloy ang chismisan, magandang chismisan sa barangay. Agoy, Ginoo. Charot. Being silent in the right place at the right time is good. Kasi may mga time din naman talaga that we need to speak out, di ba? Hindi naman puro lahat ng panahon ay mananahimik na lang tayo. May mga time din talaga na kailangan natin magsalita para ipagtanggol ang ating sarili, para express kung anong nararamdaman natin. Pero hindi yung tipong parang machine gun na lang yung bibig natin na walang preno. Ngayon, alam mo na kung kailan at saan nararapat na manahimik at magsalita.